Noong kabataan ni Sharon Marshall, tila bukas sa kanya ang buong mundo. Siya ay iniulat na isang lieutenant colonel sa ROTC at isa sa mga pinakamahusay at pinakamatalinong estudyante sa kanyang klase, isang hindi maikakailang matalinong dalaga na may mabuting puso. Pagkatapos magtapos ng high school noong 1986 mula sa Forest Park, Georgia, nakakuha si Sharon ng full-ride scholarship sa Georgia Institute of Technology na may planong mag-aral ng aerospace engineering upang matupad ang kanyang pangarap na magtrabaho sa NASA. Sa kabila ng napakagandang pagkakataong ito, hindi nagpatuloy si Sharon sa kolehiyo dahil may tinatago siyang lihim. Noong huling mga buwan ng high school, si Sharon ay nabuntis ng kanyang kasintahan na hindi niya kailanman sinabi ang tungkol sa sanggol. Naitago ni Sharon ng mabuti ang kanyang lihim at siya ay nanganak at pinayagan ng isang mayamang mag-asawa mula sa Texas na ampunin ang sanggol na lalaki. Gayunpaman, ang pagbubuntis ay nakaapekto sa kanyang mga plano sa buhay at sa isang punto, sinubukan pa niyang tumakas kasama ang kanyang kasintahan ngunit hindi nagtagumpay. Matapos mawala ang kanyang pagkakataon na makapag-aral sa kolehiyo, lumipat si Sharon sa Tampa, Florida para magsimula ng bagong buhay kasama ang isang lalaking nagngangalang Franklin Delano Floyd. Sa kabila ng paglipat kasama si Frank, nagsimulang makipag-date si Sharon sa ibang lalaki. At hindi nagtagal, siya ay nabuntis muli. Muli, hindi niya sinabi sa ama ng sanggol ang tungkol sa pagbubuntis. Sa pagkakataong ito, pinili niyang panatilihin ang bata at palakihin ito kasama si Frank. Ipinanganak ni Sharon ang kanyang anak na si Michael Gregory Marshall noong 1988. Hey everyone! I just wanted to take a moment to give a huge shout out to Marlin Bautista ng Saudi Arabia, Liezel Ledesma ng Hong Kong, ingat po sa pagluluto. Marie Libutan, Jonah Balagtas ng Quezon City, at Jillian Fuentes. Maraming salamat po sa inyong lahat na mga sumusuporta pati na rin sa mga silent listener. Mabuhay kayo at patuloy na maging inspirasyon sa iba. May komplikadong relasyon sina Frank at Sharon. Hindi malinaw kung ito ay romantiko o hindi. Ngunit sila ay magkasamang naninirahan at parehong nagtaguyod para sa anak ni Sharon na si Michael. Si Frank ay nagtrabaho bilang pintor, ngunit madalas siyang magkaroon ng problema sa likod, kaya bihira siyang makapagtrabaho ng tuloy-tuloy. Dahil dito, naging isang exotic dancer, si Sharon, upang matustusan ang kanilang pangangailangan, ngunit nagsimula rin silang umasa sa mga welfare checks para mabuhay. Si Sharon ay mabait at palakaibigan sa kanyang mga katrabaho, ngunit siya ay naging mas malapit sa isang 18 years old na katrabaho na nagngangalang Cheryl Comeso. Sa kabila ng pagkakaibigan ng mga babae, kilala sina Frank at Cheryl na madalas magtalo, bagaman may mga report na maaaring nagkaroon sila ng maikling relasyon. Noong isang weekend noong 1989, nagpunta sina Frank, Sharon at Cheryl sa isang boating trip kung saan nagkaroon ng away sa pagitan nina Cheryl at Frank. Pagkatapos ng pagtatalo, iniulat umano ni Cheryl si Sharon sa social services dahil sa maling pagre-report ng kanyang tunay na kita bilang isang exotic dancer. Hindi idineklara ni Sharon ang ilan sa kanyang kinikita upang patuloy na makatanggap ng mga tseke mula sa gobyerno, ngunit ang tawag ni Cheryl ay nangangahulugang hindi na kwalipikado si Sharon para sa welfare aid. Galit na galit sa ginawa ni Cheryl, pumunta si Frank kung saan nagtatrabaho sina Sharon at Cheryl at hinarap siya sa labas ng club. Ayon sa mga saksi, sinuntok pa ni Frank si Cheryl sa mukha sa gitna ng alitan. Hindi nagtagal, nagpaalam si Cheryl sa kanyang ama upang magpunta sa isang kaibigan. Ngunit nang hindi siya tumawag sa kanyang ama upang ipaalam na siya ay ligtas na nakarating, inireport siyang nawawala. Natagpuan ang kanyang abandonadong Corvette sa paliparan at nagsimula ang isang investigasyon upang hanapin ang nawawalang babae. Sina Frank at Sharon ay parehong naging mga person of interest, ngunit walang ebidensyang lumabas na mag-uugnay sa kanila sa pagkawala ni Cheryl. Agad na nag-impake ang dalawa at umalis sa lugar, na lalo pang nagpalakas ng hinala, lalo na't nagsimula silang gumamit ng iba't ibang pangalan habang naglalakbay. Sa huli, nagpakasal sina Frank at Sharon noong 1989. Sinabi ni Frank na ginawa niya ito upang mabigyan ng apelyido ang anak ni Sharon
kahit na madalas silang gumamit ng iba't ibang alias. Napunta sila sa Tulsa, Oklahoma, kung saan muling nagtrabaho si Sharon bilang isang exotic dancer. Madaling nakipagkaibigan si Sharon saan man sila magpunta, ngunit walang nagustuhan si Frank dahil siya ay agresibo at hindi kaaya-aya. Ayon sa ulat, muling nakipag-away si Frank sa isa pang dancer na katrabaho ni Sharon, at nang sumigaw ang babae na dapat iwanan ni Sharon si Frank, sumagot siya, "Kung iiwan niya ako, papatayin ko siya." Hindi alam ni Frank na nagpaplano na si Sharon na iwan siya para sa isang lalaking nakilala niya sa club kung saan siya nagtatrabaho. Ayon sa balita, matagal nang gustong iwan ni Sharon si Frank, ngunit natatakot siya sa maaaring gawin nito sa kanya o sa kanyang anak na si Michael. Bago pa man siya makaalis, naging biktima si Sharon ng isang biglaang aksidente. Natagpuan siyang walang malay sa tabi ng highway at tila biktima ng hit and run. Sinabi ni Frank na natutulog siya noong oras ng aksidente. Bagaman dinala agad sa ospital, hindi na muling nagkamalay si Sharon. Binisita siya ng kanyang mga kaibigan mula sa club habang siya ay nagpapagaling, at marami ang nagsabing bumubuti na ang kanyang kalagayan, ngunit bigla silang pinagbawalan ni Frank na makita siya ng walang paliwanag. 5 araw pagkatapos ng insidente, namatay si Sharon dahil sa kanyang mga pinsala, ngunit marami ang naghinala sa kakaibang kilos ni Frank, lalo na tila bumubuti na si Sharon bago biglang namatay. Naghinala rin ang doktor, at base sa mga lumang pasa na nakita sa katawan ni Sharon, itinuring niya ang pagkamatay ni Sharon bilang isang pagpatay. At sinabi pa na ang pinsala sa ulo na pumatay kay Sharon ay maaaring hindi dulot ng isang sasakyan. Bagaman, walang makapagpatunay na si Frank ang nakasagasa kay Sharon o na maaaring pinatay niya ito habang nasa ospital, marami ang dumating sa parehong konklusyon, lalo na nang ang kanyang mga katrabaho ang nagbayad para sa kanyang funeral sa halip na si Frank. Agad na nakipag-ugnayan si Frank sa mga kumpanya ng insurance upang kunin ang $80,000 insurance policy na kinuha niya para kay Sharon ilang buwan bago siya namatay. Ang problema ay madalas gumamit si Frank ng iba't ibang alias, kaya't hindi tumutugma ang mga social security number na ibinigay niya sa kanyang pangalan. Matapos ang ilang pagtatangka, ibinigay niya ang kanyang tunay na pangalan, Frank Delano Floyd. Doon nagsimulang mabunyag ang lahat ng kasinungalingan ni Frank. Nalaman na may malawak na kasaysayan ng krimen si Frank. Si Franklin Delano Floyd ay ipinanganak sa Barnesville, Georgia, ang bunso sa 5 anak ni na Thomas at Della Floyd. Pagkatapos ng unang kaarawan ni Floyd noong 1944, namatay ang kanyang ama, isang manggagawa sa cotton mill at alcoholic, dahil sa kidney failure sa edad na 32 years old. Ang kanyang ina na naging balo sa edad na 29 ay nahirapang maghanap buhay ng mag-isa, kaya't siya at ang kanyang mga anak ay nanirahan sa isang maliit na apartment kasama ang kanyang mga magulang. Sa sumunod na taon, naging masyadong mahirap para sa mga lolo't lola ni Floyd ang pag-aalaga sa malaking pamilya, kaya noong 1946, pinakiusapan nila si Della at ang kanyang mga anak na umalis. Si Floyd at ang kanyang mga kapatid ay inilagay sa pangangalaga ng Georgia Baptist Children's Home sa Happyville sa payo ng Lamar County Child Welfare Agency. Doon si Floyd ay di umano'y binubuli ng ibang mga bata dahil sa pagiging feminine, at iniulat na regular na minomolestya ng ibang mga bata sa bahay ampunan. Siya rin ay sumailalim sa malulupit na parusa mula sa mga empleyado ng ampunan. Bilang isang teenager, ang kanyang kamay ay isinawsaw sa mainit na tubig matapos siyang mahuli na nilalaro ang sarili. Noong 1959, matapos manatili sa children's home ng 2 taon, pagkatapos umalis ng kanyang bunsong kapatid na babae, tumakas si Floyd at pumasok sa isang kalapit na bahay upang magnakaw ng pagkain. Nakipag-ugnayan ang children's home sa kanyang kapatid na si Dorothy, nakasal at nakatira sa North Carolina kasama ang 2 anak, at sinabi sa kanya na hindi na itutuloy ang mga kasong kriminal kung kukunin niya ang kustodya ng kanyang kapatid. Matapos mapalayas mula sa bahay ng kanyang kapatid, naglakbay si Floyd papuntang Indianapolis upang hanapin ang kanyang ina na si Della, ngunit nalaman niyang naging prostitute na ito.
Pinakiusapan ni Floyd si Della na tulungan siyang pekein ang mga legal na dokumento upang makapunta siya sa California at makapag-enlist sa United States Army. Gayunpaman, pinalabas ng Army si Floyd makalipas ang 6 na buwan ng serbisyo matapos matuklasang siya ay menor de edad at peke ang kanyang mga papeles. Matapos hindi muling matagpuan ang kanyang ina, naglakbay si Floyd sa buong bansa bilang isang palaboy. Namatay si Della noong July 2, 1968 at inilibing sa Graceland Cemetery sa Chicago, Illinois. Noong February 19, 1960, sa edad na 16, pinasok ni Floyd ang isang Sears department store sa Inglewood, California upang magnakaw ng baril. Agad na tumugon ang mga pulis sa isang burglar alarm na nagresulta sa isang barilan kung saan nabaril si Floyd sa tiyan. Siya ay nakaligtas matapos ang isang emergency surgery. Pagkatapos gumaling, siya ay ipinadala sa isang youth institution sa loob ng 1 taon. Noong 1961, siya ay inaresto dahil sa paglabag sa kanyang parol sa pamamagitan ng pagpunta sa isang fishing trip sa Canada kasama ang isang kaibigan. Noong May 1962, bumalik si Floyd sa Happaville at nakahanap ng trabaho sa Atlanta International Airport. Sa sumunod na buwan, dinukot niya ang isang 4 na taong gulang na bata mula sa isang lokal na bowling alley at inabuso ito sa kalapit na kagubatan. Si Floyd ay nahatulan ng kidnapping at child molestation at sinentensyahan ng 10 hanggang 20 taon sa Georgia State Prison sa Reidsville. Noong November ng parehong taon, siya ay inilipat sa Milledgeville State Hospital para sa psychiatric testing. Noong 1963, habang dinadala para sa isang medical test, tumakas si Floyd at pumunta sa Macon, kung saan siya nagnakaw ng mahigit $6,000 mula sa isang branch ng Citizens and Southern National Bank. Siya ay nahatulan ng pagnanakaw at sinentensyahan sa Federal Reformatory sa Chillicothe, Ohio. Matapos ang pangalawang pagtatangkang pagtakas, siya ay inilipat sa United States Penitentiary sa Lewisburg, Pennsylvania. Doon, siya ay paulit-ulit na hinalay ng ibang mga bilanggo na naging dahilan upang umakyat siya sa bubong ng bilangguan at magbanta na magpakamatay. Matapos ipadala sa Federal Penitentiary sa Marion, Illinois, si Floyd ay ibinalik sa Georgia State Prison noong 1968 at naging kaibigan ang isang kapwa bilanggo na nagngangalang David Dial. Noong November 1972, pinalaya si Floyd mula sa bilangguan at ipinadala sa isang halfway house. Noong January 27, 1973, isang linggo matapos siyang palayain mula sa halfway house, nilapitan niya ang isang babae sa isang gasolinahan at pinagtangka ang isakay sa sasakyan at gawa ng masama. Nakatakas ang babae at naaresto si Floyd. Nakumbinsi ni Floyd si Dial na pinalaya rin mula sa bilangguan, na mag-post ng kanyang piyansa, na nagpalaya sa kanya mula sa kustodya hanggang sa kanyang pagdinig noong June 11, 1973. Hindi sumipot si Floyd sa korte, kaya siya ay naging pugante. Isang federal warrant ang inilabas para sa kanyang pag-aresto, ngunit mabilis siyang naglaho at nagsimulang gumamit ng mga pekeng pangalan habang tumatakas. Hanggang sa kailangan niyang ibigay ang kanyang tunay na buong pangalan sa kumpanya ng insurance. Sinubukan ni Frank na tumakas mula sa mga autoridad, ngunit siya ay muling nahuli sa Georgia at ikinulong upang tapusin ang kanyang sentensya. Para sa mga kaibigan ni Sharon, naramdaman nila na ang pag-aresto kay Frank ay isang paraan upang magbigay ng hustisya sa kanyang hindi napapanahong pagkamatay. Sa panahong ito, iniulat na ibinigay ni Frank si Michael sa social services bago siya tumakas, at si Michael ay agad na inilagay sa foster care system kung saan siya ay inilagay sa isang mapagmahal na pamilya. Ngunit lahat ay nagulat sa ugali ng batang lalaki dahil tila hindi siya nagsasalita at tanging sumisigaw at umuungol lamang upang makipag-ugnayan. Ipinilit ni Frank na siya ang ama ni Michael kaya't madalas dalhin ang bata upang bisitahin siya habang nakakulong. Nang magpakita ng pag-aatubili si Michael na bisitahin si Frank, sa wakas ay isinagawa ang isang DNA test. Kahit na unang tumutol si Frank, natuklasan na sa kabila ng sinabi ni Frank, hindi siya ang biological na ama ni Michael, kaya't itinigil ang mga pagbisita.
Nang sa wakas ay pinalaya si Frank mula sa bilangguan noong September ng 1994. Matapos magsilbi ng 4 na taon, sinimulan niyang sundan si Michael at ang kanyang mga foster parents sa Oklahoma. Alam niyang hindi siya bibigyan ng kustodya ng bata, kaya't nagplano siyang kunin ito. Noong September 12, 1994, dumating si Frank sa elementary school ni Michael at hiniling na makita ang principal na si James Davis. Nang hindi siya pinayagang kunin si Michael, naglabas si Frank ng baril at tinakot si Davis. Sa wakas ay kinuha si Michael nang hindi nagpapaalam sa sinuman sa paaralan. At pinilit ni Frank ang principal habang may tutok ng baril na dalhin sila sa isang lugar ilang milya mula sa paaralan. Doon, itinali ni Frank si Davis sa isang puno, iniwan siyang walang pinsala, at tumakas kasama si Michael gamit ang truck ni Davis. Nang ay nalaman ang pagdukot, nagsimula ang isang masugid na paghahanap, ngunit aabuti ng 2 mahabang buwan bago may matuklasan. Natagpuan si Frank sa Louisville, Kentucky at naaresto, ngunit walang bakas ni Michael. Kahit na matapos ang malawakang paghahanap, walang bakas kung ano ang nangyari sa batang lalaki at tumanggi si Frank na sabihin kahit kanino. Sa pakikipag-usap tungkol kay Michael sa pulisya, sinabi ni Frank, "Wala kayong pakialam kung nasaan siya at wala akong pakialam kung gaano ninyo siya namimiss o kamahal sa Oklahoma." Ang una sa maraming mga twist ay isiniwalat sa panahon ng paglilitis ni Frank para sa pagdukot kay Michael. Noong 1995, natagpuan ang mga kalansay na natatakpan ng mga bagin sa Pinellas County, Florida. Ang mga kalansay ay hindi agad nakilala, ngunit natukoy ng isang investigasyon na ang biktima ay namatay mula sa pambubugbog at 2 tama ng bala sa ulo. Nang sumunod na taon, isang mekaniko sa Kansas ang bumili ng truck sa isang auction at sa loob nito ay natagpuan niya ang isang malaking sobre na puno ng 97 pictures na nagpapakita ng isang babaeng binugbog at nakagapos. Ang truck ay dating nasa pag-aari ni Frank Floyd na ninakaw habang dumadaan sa lugar noong 1994 bago ito tuluyang iniwan. Ikinumpara ng mga investigador ang mga litrato ng sugatang babae kay Comeso, pati na rin ang ebidensyang natagpuan sa kanyang mga kalansay, at natuklasan nilang magkatulad ang mga damit sa mga litrato. Ikinumpara rin ng medical examiner ang mga pinsalang nakita sa litrato sa buto ng pisngi ng skull ni Comeso at natuklasang magkatugma ang mga ito. Maraming litrato ang naglalaman ng mga imahe ng mga kasangkapan at iba pang gamit na natukoy na naroroon sa sinadyang sinirang trailer ni Floyd. Si Frank ay nahatulan para sa pagdukot kay Michael, na hindi pa rin natagpuan ngunit ikinategorya bilang nawawala at siya ay hinatulan ng 52 years sa bilangguan. Pagkatapos ay nilitis siya para sa pagpatay kay Cheryl Comeso, kung saan siya ay napatunayang nagkasala at hinatulan ng parusang kamatayan. Ngunit ang mga larawan na natagpuan sa truck ay nagpakita ng isa pang mas nakakagulat na bagay na nagdala ng isa pang twist sa kasong ito. Ang mga larawan ay nagpakita rin kay Frank na inaabuso ang isang batang babae, ngunit ang mga larawang ito ay mas matanda kaysa sa mga larawan ni Cheryl. Nagsimula ang pag-iimbestiga upang malaman ang pagkakakilanlan ng batang babae. Dito nagkaroon ng nakakabahalang resulta ang kaso. Hanggang 2014, hindi natuklasan ang tunay na pagkakakilanlan ni Sharon. Upang malaman ang katotohanan tungkol kay Sharon at sa mga larawan, kailangan nating bumalik sa nakaraan. Matapos makalaya ni Frank mula sa bilangguan, at habang tumatakas para sa tangkang pagkidnap, nagpakasal si Frank noong 1974 kay Sandy Chipman. Sa panahong iyon, ginamit niya ang alias na Brandon Williams kaya hindi alam ni Sandy kung sino talaga siya. Ang kasal ay malayo sa pagiging romantiko, lalo na't nagsimula ito sa pamamagitan ng pag-iisang dibdib sa isang truck stop. Si Sandy ay may 4 na anak noong panahong iyon at siya mismo ay hindi malinis ang record. Iniwan niya ang kanyang mga anak sa pangangalaga ni Frank nang kailangan niyang gumugol ng 30 days sa bilangguan matapos mahuli sa pag-i-issue ng mga pekeng tseke. Nang sa wakas ay makalaya si Sandy mula sa bilangguan. Natagpuan niyang walang laman ang kanyang bahay at nawawala ang kanyang mga anak. Tila kinuha ni Frank ang mga ito at lumipat. Inabot ng ilang taon bago nahanap ni Sandy kung saan napunta ang kanyang mga anak.
natagpuan niya ang dalawa sa kanyang mga anak na babae, sina Allison at Amy, na nakatira sa isang social services group. Sa kabila nito, hindi mahanap ni Sandy ang kanyang panganay na anak na si Suzanne at ang kanyang anak na si Philip. Noong 2019, isang lalaki ang lumapit na naniniwalang siya si Philip at nakumpirma ito sa pamamagitan ng DNA tests. Mula noon, muli siyang nakipag-ugnayan sa kanyang tunay na pamilya at maayos na ang kanyang kalagayan. Lumabas na ipinamigay ni Frank si Philip para ampunin. Ngunit ang nangyari sa panganay na anak ni Sandy ay mas nakakagulat. Ang tunay na pangalan ni Sharon Marshall ay Suzanne Marie Sevarkis at siya ang anak ni Sandy Chipman. Kinuha ni Frank ang mga anak ni Sandy at pinaghiwa-hiwalay sa iba't ibang social services groups. Ngunit pinalaki si Suzanne bilang kanyang sariling anak. Madalas na lumipat sina Frank at Suzanne at tumira sa iba't ibang estado. Maraming iba't ibang kwento ang sinabi ni Frank sa mga tao sa paligid niya tungkol sa kung paano niya inalagaan ang batang babae. Ngunit sa karamihan ng mga kwento, sinabi niyang iniligtas niya ito nang ito ay inabandona ng kanyang mga magulang. Sa panahong ito, tinatawag niya itong Tanya Hughes. Ngunit nang magtapos ang batang babae sa high school, tinawag na siya bilang Sharon Marshall. Lumabas na noong bata pa ay dinukot siya ni Frank. Ang kanyang sariling stepfather na nagpalaki sa kanya, madalas na inabuso siya. Kalaunan ay pinakasalan nang siya ay nasa hustong gulang na, posibleng pinatay, at pagkatapos ay dinukot ang kanyang anak matapos siyang mamatay. Ito ay isang twist na hindi makapaniwala ang mga investigador na totoo, ngunit ito ay totoo. Natuklasan din noong 2014 na matapos ang halos 20 years ng kasinungalingan, sa wakas ay inamin ni Frank ang matagal nang pinaghihinalaan ng marami na pinatay niya si Michael sa pamamagitan ng pagbaril sa kanya habang tumatakas. Itinago niya ang katawan nito sa kahabaan ng Interstate 35, ngunit walang nakita kahit ano sa masusing paghahanap. Kalaunan ay napagpasyahan na maaaring kinain ng mga ligaw na baboy sa lugar ang katawan ni Michael. Hindi kailanman napatunayang nagkasala si Frank sa pagpatay kay Sharon, bagaman ang popular na opinyon ay naniniwala na siya rin ang may sala sa krimeng ito. Hanggang ngayon ay tumatanggi siyang pag-usapan ang pagkamatay ni Sharon. Ang unang anak ni Sharon Marshall na si Megan DeFresne ay inampon ng isang mapagmahal na pamilya at lumaki sa isang ligtas na kapaligiran. Kalaunan, nalaman niya ang malungkot na kwento ng kanyang tunay na ina at mula noon ay muling nakipag-ugnayan sa kanyang tunay na pamilya. Si Franklin Delano Floyd, na ngayon ay 79 years old, ay kasalukuyang nasa death row sa Union Correctional Institution sa Florida.